Sa isang tahimik na baryo, may batang babae na nagngangalang Gamba na kilala sa kakaibang galing sa paghahabi. Ang bawat sinulid na kanyang hinahabi ay nagiging obra, kaya't lahat ng tao ay humahanga at namamangha sa kanyang mga likha. Madalas siyang papurihan ng mga kapitbahay at ituring na inspirasyon ng mga bata sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may lihim na pagsubok na unti-unting sumubok sa kanyang puso. Hindi niya alam ang pagsubok na ito ang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sinasabi ng matatanda, may kapalit ang labis na pagmamataas. Sa bawat papuri at paghanga na natatanggap ni Gamba, unti-unti ring nagbabago ang laman ng kanyang puso. Hindi niya namamalayan, nag-uumpisang lumaki ang kanyang ulo at nagiging palalo siya. Sa paglipas ng mga araw, ang dating mapagkumbaba at masipag na si Gamba ay napapalitan ng isang batang inuuna ang sarili at nakakalimot magpakumbaba. Bata pa lang si Gamba, mahusay na siyang manahi at manghabi. Hindi matatawaran ang kanyang likas na talento at bawat likha niya ay hinahangaan ng lahat. Sa tuwing may natatapos siyang obra, lalo siyang napapansin at nakakatanggap ng papuri. Unti-unti, naging inspirasyon siya sa mga bata at hinahangaan ng mga matatanda at dahil dito, lalong tumibay ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Napaka-blessed mo anak, sana ay gamitin mo ang iyong talento sa mabuting paraan. Wala po akong kasing galing. Ako po ang pinakamahusay sa lahat ng mananahi po dito. Sa simula, masipag at mabait si Gamba. Lagi siyang tumutulong sa bahay at hindi nagdadalawang isip na mag-abot ng tulong sa kanyang mga magulang at kapatid. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya at inuuna niya ang kanilang pangangailangan bago ang sarili. Dahil dito, lalong minahal at pinagmamalaki siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Ate, salamat sa tulong. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Napakabuti mo talaga, ate. Para sa inyo, gagawin ko lahat. Kayo ang pamilya ko, at mahalaga kayo sa akin. Lagi akong nandito para tumulong. Dumami ang humahanga kay Gamba. Lahat ay pumupuri sa kanyang galing at husay sa paghahabi. Araw-araw, mas maraming tao ang lumalapit upang makita ang kanyang mga obra at magbigay ng papuri. Unti-unti, lumalaki ang kanyang ulo at nakakalimutan niya ang pagiging mapagkumbaba. Ang ganda ng paghabi mo, Gamba. Napakakulay at ang ganda pa ng disenyo. Parang gawa talaga ng diwata. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang tela sa buong baryo. Talagang napakahusay mo, Gamba. Araw-araw, naririnig ni Gamba ang papuri mula sa mga tao sa kanilang baryo. Sa bawat papuring natatanggap niya, lalo siyang nagiging mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Unti-unti, napapansin ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang kanyang pagbabago. Hindi na siya katulad ng dati, na wala na ang dating mapagkumbaba at mabait na Gamba. Huwag kayong magtaka, magaling talaga ako. Wala talagang makakatalo sa akin sa paghabi. Iba ka, Gamba. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa ang mga hinahabi mo. Ang galing mo talaga. Isang araw, tinawag siya ng kanyang nanay para tumulong sa gawaing bahay. Ngunit abala si Gamba sa kanyang pananahi at hindi man lang tumingin sa ina. Mas inuna niya ang kanyang ginagawa kaysa sa pagtulong sa pamilya. Hindi niya pinansin ang utos ng ina na labis na ikinalungkot ng kanyang nanay. Anak, pakitulungan ang kapatid mo. Hindi lahat ng bagay ay kaya niyang gawin mag-isa. Ako na nga po ang nagpapakain sa pamamahay na ito. Palagi na lang po akong inaasahan sa lahat ng bagay. Ate, tulungan mo naman ako magbuhat palabas. Nabibigatan lang talaga ako sa basket ng damit na isasampay ko. Alam kong abala ka rin, pero sana matulungan mo ako kahit sandali lang. Hindi ako katulong dito. Palagi na lang ako ang tinatawag mo kapag may problema ka. Subukan mo namang gumawa ng paraan at kumilos ng mag-isa. Humingi ng tulong ang kapatid ni Gamba dahil nahirapan siya sa kanyang gawain. Ngunit mas pinili ni Gamba na ipagpatuloy ang kanyang paghabi kaysa tumulong. Hindi niya pinansin ang hinaing ng kapatid at naging malamig na ang kanyang puso. Unti-unti, naramdaman ng kapatid ang paglayo at pagbabago ng ugali ni Gamba.
Napansin ng ina ang pagbabago ni Gamba. Hindi na siya marunong makinig at tila lumalayo na ang loob sa kanyang pamilya. Minsan, naaalala ng ina kung gaano kalambing at masunurin ang kanyang anak noon, palaging nakikinig, tumutulong at nagpapatawa sa bahay. Ngayon, ramdam ng ina ang lungkot at pangungulila sa dating ugali ng kanyang anak at nagtataka siya kung ano ang naging dahilan ng pagbabagong ito. Bakit ka nagkakaganyan, anak? Hindi ka na tulad ng dati. Palaging tahimik at malayo ang loob mo sa amin. Kung may bumabagabag sa'yo, sala sabihin mo sa akin. Nandito lang ako para makinig at tumulong. Wala po, busy lang po ako. Marami lang po akong kailangan tapusin ngayon. Pasensya na po kung hindi ako masyadong nakakapagkwento. Ayos lang po ako, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Isang gabi, naubusan si Gamba ng sinulid habang abala siya sa pagtatahi. Napatingin siya sa kahon ng sinulid na pag-aari ng kanyang inay na maingat na nakatago sa isang sulok ng kanilang bahay. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagdesisyon siyang kunin ito ng palihim, tahimik na lumapit at dahan-dahang binuksan ang kahon. Habang hawak niya ang sinulid, ramdam niya ang kaba at bigat ng kanyang ginawa, ngunit nanaig ang kagustuhang matapos ang kanyang gawain. Kukunin ko na lang itong mga sinulid. Sayang naman kung hindi gagamitin. Baka sakaling makatulong pa sa paggawa ko ng tela. Kinaumagahan, napansin ng nanay ni Gamba na may isang bagay na nawawala mula sa mga gamit niya sa paghahabi. Nilapitan niya si Gamba at mahinahong tinanong kung may alam ba ito tungkol sa nawawalang sinulid. Ngunit si Gamba ay nanatiling tahimik at walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha, tila ba hindi niya alintana ang pagkawala nito. Sino ang kumuha ng sinulid ko? Kanina pa ako naghahanap, hindi ko makita. Ako po, Inay. Kinuha ko po kasi naisip ko magagamit ko pa sa paghahabi. Malumanay ngunit seryoso ang tinig ng nanay ni Gamba. Maingat niyang tinanong kung bakit hindi muna nagpaalam si Gamba bago kunin ang sinulid. Habang nag-uusap sila, napansin ng nanay na tila puro sarili na lang ang iniisip ng kanyang anak nitong mga nakaraang araw. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Iniisip kung paano muling maituturo kay Gamba ang kahalagahan ng paggalang at pag-unawa sa damdamin ng iba. Huwag mong sabihing hindi ka nahihiya sa akin, Gamba. Sa lahat ng itinuro ko sa'yo, hindi ko inasahang magiging ganito ang asal mo. Nay, mas mapapakinabangan po ang sinulid ninyo kung ako ang gagamit. Ako naman po ang magaling dito. Hindi ko na po kailangang humingi ng pahintulot kahit kanino. Sumigaw si Gamba sa kanyang nanay. Labis na nasaktan ang damdamin ng ina, hindi dahil sa nawalang sinulid, kundi dahil sa matalim na salita at kawalang galang na ipinakita ng kanyang anak. Ramdam ng nanay ni Gamba ang bigat ng paglayo ng loob ng anak at napayuko siya sa lungkot. Sa sandaling iyon, higit niyang pinangarap na muling matutunan ng anak ang paggalang at kababaang loob kaysa anumang tagumpay sa paghahabi. Tahimik ang gabi at tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Lumuhod ang nanay sa harap ng maliit nilang altar, nililiwanagan ng mahinang ilaw ng kandila. Buong puso siyang nagdasal, taimtim na humihiling ng gabay para sa kanyang anak na si Gamba. Sa bawat bulong ng panalangin, inalay niya ang lahat ng pag-aalala at pag-asa na muling matutunan ng anak ang tunay na kababaang loob at paggalang. Panginoon, hinihiling ko pong gabayan niyo si Gamba sa lahat ng pagsubok na kanyang haharapin. Turuan niyo po siyang magpakumbaba at palaging magpakita ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ang dasal ng ina ay umabot sa langit, puno ng pag-asa at pagmamahal para sa kanyang anak. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, mahimbing nang natutulog si Gamba sa kanyang kama. Isang mahiwagang hangin ang dahan-dahang dumaan sa kanyang bintana, dala ang malamig at mapanahtag na simoy. Ramdam sa paligid ang kakaibang enerhiya na para bang may hindi pang karaniwang magaganap. Sa gabing ito, magsisimula ang isang kwento ng pagbabago at pagkatuto para kay Gamba. Habang natutulog si Gamba, may malamig na gumagapang sa kanyang kamay at paa. Sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, naramdaman niyang may kakaibang dumadampi sa kanyang balat, parang hangin na may dalang misteryo. Unti-unting humigpit ang pagkakakapit ng kanyang mga daliri, na para bang may gustong ipahiwatig ang mahiwagang simoy. Hindi niya alam, nagsisimula na ang isang kakaibang karanasan na magbabago sa kanyang buhay. Ang lamig naman. Ano to?
Para may kumagapang sa balat ko. Bakit parang humihigpit ang mga daliri ko? Ano nangyayari sa akin? Nanigas ang kanyang mga braso at binti at hindi na niya magalaw ang mga ito. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumiit, parang lumulubog ang kanyang katawan sa higaan habang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Maya-maya, para siyang gumagapang sa sahig, hindi na bilang tao, kundi tila isa ng kakaibang nilalang na may maraming paa. Sa gitna ng pagkalito at takot, naramdaman niyang tuluyan nang nagbago ang kanyang anyo at nagsimula na ang isang hindi malilimutang karanasan. Nanay! Nanay! Nasaan po kayo? Tulungan ninyo ako! Hindi ko po alam ang nangyayari sa akin. Natatakot po ako. Nagbabago po ang katawan ko at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Maawa na po kayo sa akin. Kinaumagahan, hindi makita ng kapatid at nanay si Gamba kahit saan sa bahay. Sa kanilang pag-aalala at paghahanap, napansin nila ang isang kakaibang gagamba na gumagapang sa may bintana, mas malaki at may kakaibang anyo kumpara sa karaniwang gagamba. Napahinto ang mag-ina at agad na sumilay ang lungkot at takot sa kanilang mga mukha nang mapagtanto nila ang nakita. Ramdam ng mag-ina ang bigat ng pagkawala at ang misteryong bumabalot kay Gamba, na tila ba may malalim na kwento ang katahimikan ng umagang iyon. Inay, wala si ate sa higaan. May kakaibang gagamba dito. Natakot po ako, inay. Gamba, anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Araw-araw, walang tigil ang gagamba sa paghahabi. Walang papuri o palakpak. Walang humahanga. Tahimik ang paligid habang patuloy siyang nagtratrabaho, tanging tunog ng hibla at paghabi ang kanyang kasama. Sa bawat galaw ng kanyang mga paa, dama niya ang lungkot at pangungulila na dati napapalitan ng tuwa at pagmamalaki. Isang gabi, habang nagdarasal ang nanay, napansin niya ang gagamba sa tabi niya. Tila nakikinig ito sa bawat hikbi at panalangin. May kakaibang koneksyon silang naramdaman. Sa bawat patak ng luha ng nanay, hindi umaalis ang gagamba, parang ramdam nito ang bigat ng kanyang damdamin. Sa katahimikan ng sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata at nagkaroon ng munting pag-asa sa puso ni nanay. Mula noon, naging paalala ang mga gagamba sa baryo. Sila ay simbolo ng aral sa buhay. Sa tuwing nakakakita ng gagamba ang mga tao, naaalala nila ang kahalagahan ng kababaang loob, pagmamahal sa pamilya at paggalang sa kapwa. Ang mga gagamba ay walang tigil sa paghahabi, araw at gabi, tahimik ngunit masigasig sa kanilang ginagawa. Hindi nila ito ginagawa para sa papuri o paghanga, kundi upang mag-iwan ng mahalagang aral sa bawat sahpot na kanilang nililikha. Sa bawat hibla ng kanilang obra, laging may natutunan ang mga nakakasaksi, kababaang loob, tiyaga at pag-asa. Sa bawat likha ng gagamba, naaalala ng mga tao na ang tunay na halaga ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa dami ng papuri, kundi sa mga aral at kabutihang naiiwan niya sa mundo. Ang tunay na galing ay hindi ipinagmamalaki, kundi ipinagpapasalamat ng may kababaang loob. Ang mga anak na marunong gumalang at magmahal ay tunay na yaman ng pamilya. Ang alamat ng gagamba ay kwento ng pagbabago, mula sa kayabangan, natutong magpakumbaba at umunawa. Ito ay aral para sa lahat ng bata. Sa bawat gagamba, may kwento ng pagsisisi, pag-asa, at muling pagbangon. Huwag maging mayabang, bagkus ay maging mabuti at mapagpakumbaba. At higit sa lahat, mahalin at igalang ang magulang, sapagkat dito nagmumula ang tunay na halaga ng isang tao. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo ang alamat ng gagamba, don't forget to like this video. Subscribe to the channel. At panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.